Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-22 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Liwanag at Dilim. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Dumating na sina Maria Clara at Tia Isabel sa San Diego upang dumalo sa pista ng bayan. Agad na kumalat ang balita ng pagdating ni Maria Clara na minamahal at kinagigiliwan ng mga tao sa San Diego. Kasabay nito, napansin din ni Maria Clara ang kakaibang kilos at mga titig ni Padre Salvi tuwing kaharap niya ito na nagdulot ng pagkabahala sa kanya. Samantala, plano ni Maria Clara at Ibarra na mag-picnic kasama ang kanilang mga kaibigan sa ilog. Ngunit iminungkahi ni Maria Clara na huwag isama si Padre Salvi dahil sa kanyang takot at kaba sa pari. Bagaman nag-aalala si Maria Clara, hindi sinang-ayunan ni Ibarra ang ideya na huwag isama si Padre Salvi sapagkat hindi ito magandang tingnan sa mata ng iba. Sa kanilang pag-uusap, bigla namang dumating si Padre Salvi at inimbitahan siya ni Ibarra na sumama sa picnic na kaagad namang tinanggap ng pari. Pagkatapos ng pag-uusap, umuwi na si Ibarra at sa daan ay may nasalubong siyang isang lalaki na humihingi ng tulong para sa kanyang asawang nabaliw at mga anak na nawawala. Ibinigay ni Ibarra ang kanyang oras at sinabihan ang lalaki na sumama sa kanya upang maisalaysay nito ang kanyang mga problema habang sila'y naglalakad papunta sa kanilang destinasyon. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Pagdating nina Maria Clara at Tia Isabel sa San Diego para sa pista ng bayan na agad na naging balita sa buong bayan. Ang pag-uusap nina Ibarra at Maria Clara tungkol sa kanilang plano na mag-picnic kasama ang mga kaibigan at ang pag-alala ni Maria Clara kay Padre Salvi. Ang pagdating ni Padre Salvi habang nag-uusap sina Ibarra at Maria Clara na nagdulot ng pagkaputol ng kanilang pag-uusap. Ang imbitasyon ni Ibarra kay Padre Salvi na sumama sa picnic na agad namang tinanggap ng pari. Ang pagtulong ni Ibarra sa isang lalaking nasa lubong niya sa daan habang pauwi mula sa bahay ni Maria Clara. Mga mahahalagang tauhan, Maria Clara. Ang pangunahing babae sa kwento na minamahal ng mga tao sa San Diego. Sa kabanatang ito, nagpapakita siya ng pagkabahala kay Padre Salvi at nagmungkahi na huwag itong isama sa kanilang picnic. Tia Isabel, ang kasama ni Maria Clara sa pagpunta sa San Diego para sa pista. Siya ang nakatatandang nag-aalaga at gumagabay kay Maria Clara, Crisostomo Ibarra, ang kasintahan ni Maria Clara na nagpaplano ng picnic kasama ang kanilang mga kaibigan. Ipinakita niya ang kanyang kagandahang loob nang tumulong siya sa isang lalaking nasa lubong sa daan. Padre Salvi, isang pari na nagpapakita ng kakaibang pagtingin kay Maria Clara na nagdulot ng pagkabahala sa dalaga. Tinanggap niya ang imbitasyon ni Ibarra na sumama sa picnic. Lalaking humihingi ng tulong. Isang tao na nasalubong ni Ibarra sa daan at agad na tinulungan ng binata. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kwento ay sa San Diego, particular sa bahay ni Kapitan Tiago. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Nawalan ng bait, nawalan ng kakayahang mag-isip ng tama. Picnic, isang gawain kung saan nagsasama-sama ang mga tao upang magtanghalian o maghapunan sa labas, kadalasan sa tabi ng ilog o sa isang lugar na malapit sa kalikasan. Kaba, pakiramdam ng takot o pagkabalisa, lalo na kapag may inaasahang hindi magandang mangyayari. Imbitasyon, paghiling o pag-anyaya sa isang tao na dumalo o sumama sa isang okasyon o aktibidad. Nasalubong, nakita o nakaharap sa isang tao sa daan habang naglalakad. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ipinapakita ng kabanatang ito ang kabutihan ni Ibarra sa pagtulong sa mga nangangailangan kahit pa hindi niya kilala ang taong humihingi ng tulong.
Ang pagiging matulungin at malasakit sa kapwa ay isang mahalagang katangian. Ang pag-aalala ni Maria Clara kay Padre Salvi ay nagpapakita ng kanyang pagkabahala sa mga taong may masamang intensyon. Mahalaga ang pagiging mapanuri at pag-iingat sa mga taong hindi natin tiyak ang hangarin. Ipinapakita rin ng kabanata ang impluwensya ng simbahan sa buhay ng mga tao. Ang takot ni Maria Clara kay Padre Salvi ay nagpapahiwatig ng implikasyon ng kapangyarihan ng simbahan sa kanilang buhay. Ang pagtanggap ni Padre Salvi sa imbitasyon ni Ibarra ay nagpapakita ng kanyang hangarin na palaging malapit kay Maria Clara, kahit na alam niyang hindi komportable ang dalaga sa kanyang presensya. Ipinapakita nito ang manipulasyon ng mga taong nasa kapangyarihan. Ang kabanatang ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaiba ng liwanag at dilim sa mga karakter. Si Ibarra, na laging handang tumulong, ay kumakatawan sa liwanag, samantalang si Padre Salvi, na nagdudulot ng takot at kaba kay Maria Clara, ay kumakatawan sa dilim. Ang kabanatang ito ay nagbibigay diin sa pagkakaroon ng mabuti at masamang elemento sa buhay. At diyan nagtatapos ang ika-22 kabanata ng Noli Me Tangere, ang liwanag at dilim. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.